Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1261. Walang inaasahan na si Daniela ay magsalita sa sandaling ito, isang alam ng ngiti sa kanyang mukha, nakikita ko na hindi mo ginawa. Alam na si Jackie ay nasa intermediate na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Sumailalim siya sa tagumpay ng ilang araw na ang nakakaraan. Gamit ang tibak na ito, maaaring magkaroon siya ng pakikipaglaban sa isang manlalaban sa advanced na yugto. Panipi. Ano? Siya nasira na siya. Panipi. Natigilan si Nash. Inilipat niya ang kanyang ulo patungo kay Jackie sa tuwa. Jackie, totoo ba iyon? Ikaw nasa loob ka na ng tunay na kaharian ng Diyos. Panipi. Diyos ko. Mabilis siyang sumaire. Ikaw ay isang tunay na Panginoon, Batang Master Jackie. Ang Batang Master Lance ay hindi maaaring tumugma sa iyo. Panipi. Maraming mga matatanda ang hindi makakatulong ngunit mag-exclaim. Pinaghihinalaan nila kung nangangarap sila. Pagkatapos ng lahat, ang pagkabigla ng pag-alam na si Jackie ay may isang tunay na grade na armas ay hindi pa ganap na hamuupa, at ngayon sinasabi nila na siya ay nasira sa intermediate na yugto ng tunay na lupain ng Diyos. Hindi madaling isulong ang mga yugto ng katayuan ng tunay na Diyos. Kinakailangan nito ang mahusay na kakayahan mula sa practitioner. Mas mahalaga, ang ilan ay hindi magtagumpay sa pagsira kahit na matapos na subukan ang ilang beses, at kailangan nilang magpahinga ng medyo oras bago subukang masira pa. Iyon ang dahilan kung bakit alam ng lahat kung gaano kahirap ang pagsulong sa mga yugto. Tumango si Jackie nang makita niya ang kaguluhan ng lahat. Naging tagumpay ako. Nasanay na rin ako sa aking chi sa mga nakaraang araw. Panipi. Hey! Tulad ng ama, tulad ng anak. Paano hindi namin maiinggit ang isang master tulad mo, Jackie? Panipi. Tumango si Tito sa kanyang ulo sa kasiyahan, maliwanag na nasa sabik din. Sa sandaling ito, isang lumilipad na tibak ang lumitaw mula sa ibang direksyon, patungo sa kung saan sila pupunta. Ito ang pamilyang Norman. Ang unang nakatatanda ay sumimangot nang makilala niya ang mga ito, ang kanilang mga tibak ay lumapit sa bawat isa. Ang pamilyang Norman. Sumimangot din si Daniela nang marinig niya ito. Alam niya na ang pamilyang Norman ay nasa par sa mga tuntunin ng lakas sa pamilyang Cabello. Gayunpaman, ang pamilyang Norman ay nagkaroon ng magandang relasyon sa pamilyang Cabello, at dahil ang pamilyang Cabello ay nasa masamang termino kasama ang puting pamilya, ang pamilyang Norman ay hindi malapit sa puting pamilya. Bukod dito, maraming mga batang masters mula sa pamilyang Norman ay interesado kay Daniela. Iyon ang dahilan kung bakit madalas nilang ipinaglalaban ang mga puting miyembro ng pamilya lahat upang makakuha ng pagkilala mula sa kanya at sa kanyang dalawang kapatid na babae. Hindi niya naisip na tatakbo sila sa bangkos na ito hindi nagtagal pagkatapos umalis para sa kompetisyon. Ang mga tao sa iba pang lumilipad na tibak ay mabilis ding nakilala si Jackie at ang iba pa. Tingnan mo, may lumilipad na tibak doon. Dapat itong isa pang makapangyarihang pamilya. Panipi. Isang batang babae ang nagsalita sa taong nasa tabi niya, nakangiti. Mukhang ang puting pamilya. Ang nakatatandang nakatayo sa unahan ay nag-furrowed ng kanyang mga browser nang magkasama pagkatapos na obserbahan ang mga ito ng ilang sandali. Kakaiba, dahil kailan ang puting pamilya ay may isang lumilipad na tibak na ganyan. Akala ko naglalakad sila doon. Panipi. Matapos nilang marinig ito, maraming tao ang tumawa. Bagaman ang puting pamilya ay isa sa 8 pamilya ng Anino, ang kanilang lakas ay wala kumpara sa iba pang 7. Iyon ang dahilan kung bakit sila tumingin. Pababa sa kanila. Kabanata 1262. Huwag tumawa. Marahil ay kinuha nila ang isang tool na mas mababang grade na nangyari na lumipad patungo sa isang lugar, kaya ginagamit nila ito. Panipi. Ang unang nakatatanda ng pamilyang Norman ay nagsalita sa isang sardonic na tono. Pagkatapos ng lahat, ang tibak ni Jackie ay mukhang mapurol at ordinaryong pagkatapos, at isang tinge lamang ng itim na encased ito. Lumipad ito sa isang masigasig na bilis, hindi masyadong mabilis at hindi masyadong mabagal. Iyon ang dahilan kung bakit walang paraan upang sabihin sa grado ng kayamanan. Ang tanging bagay na masisiguro nila ay ang isang lumilipad na kayamanan ay walang alinlangan na isang espiritual na tool. Ang ilan sa mga mababang uri ng espiritual na mga tool ay maaari ring lumipad, ngunit hindi sila maaaring napakabilis. Kinuha nila ito. Ang kanilang pangalawang nakatatanda ay naabak sandali. Kahit na ang isang lumilipad na kayamanan ay hindi nagkakahalaga ng pagpili kung ito ay isang mababang grade, puna niya, ngumiti. Dapat ay gumugol sila ng isang kapalaran upang bilhin ang pangalawang item ng kamay. Isang batang master mula sa pamilyang Norman ang gumulong sa kanyang mga mata.
Pangalawang nakatatanda, paano mo masasabi iyon? Same time na sinabi niya. Isa rin sila sa 8 pamilya ng anino at isang pamilya na first class. Paano mo lang masasabi na bumili sila ng pangalawang kamay na item? Panipi. Hey, totoo iyon. Nakalimutan ko iyon. Panipi. Ang pangalawang nakatatanda ay tinanggal ang kanyang trono, na pinatawa muli ang lahat. Ngumisi din ang binata. Maliwanag na sila ay nasa kahot sa isa't isa. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay mabilis na tumigas, at ang kanyang mga kalamnan ay tumigas. Iyon ang babaeng iyon. Bakit nandoon si Daniela Quibelo? Panipi. Ang binata ay nag-squint sa flying sword, niniting ang mga browser. Ang mas pinag-aralan niya ang babae, mas katulad niya si Daniela. Gayunpaman, naisip niya na baka mali siya. Ang pamilyang Quibelo at ang puting pamilya ay wala sa mga friendly na termino. Bilang pangatlong anak na babae ng pamilyang Quibelo, bakit makikipag-usap si Daniela sa puting pamilya? Kahit na siya ay nasa parehong lumilipad na taybak na katulad nila. Maraming mga tao din ang nagpunta sa mata-mata nang napansin nila ito. Tama ka, siya ito. Isang batang babae ang nagsabi pagkatapos niyang makita ang mga ito. Malalaman natin kung sino ito sa sandaling lumapit tayo. Walang paraan na ito ay Daniela. Panipi. Inisip ito ni Master Norman ng ilang sandali bago ituro ang taybak patungo kay Jackie at ang iba pa, isinasara ang distansya sa pagitan nila. Bakit darating ang mga miyembro ng pamilya ng Norman? Sinusubukan ba nilang batiin tayo? Panipi. Kabanata 1263. Ang unang nakatatanda ay hindi makakatulong ngunit sumimangot nang makita niya silang darating. Nag-alala ang kanyang dibdib. Sino ang nagmamalasakit? Wala kaming dapat matakot. Bukod dito, hindi natin may tatago mula sa kanila magpakailanman. Tatakbo kami sa kanila sa lugar ng kompetisyon. Panipi. Nagbigay si Nash ng isang nagyelo ng ngiti at nagsalita ng malabo. Ito talaga ang pangatlong batang may bahay na si Quibelo. Matapos nilang isara ang ilan sa distansya, isang nakatatandang bulalas at kinurot ang kanyang mga mata. Daniela, bakit ka nasa flying sword ng White family? Ang panganay na anak ni Master Norman na si Keith, ay bahagyang naabak. Miss Daniela, inagaw ka ba ng puting pamilya? Tanong niya. Kung ikaw ay, kumurap. Ililigtas ka ng pamilyang Norman. Panipi. Ang pangalawang anak na lalaki ni Master Norman ay humakbang din. Ang magandang batang babae na ito ay ang pangatlong batang may bahay na si Quibelo, mga puting miyembro ng pamilya, siya Howard. Tiyakin kong bibigyan ka ng H** kung maglakas loob kang hawakan ang isang solong buhok sa kanyang ulo. Ang isang mataba, na siyang pangatlong anak na lalaki, ay nagsalita din sa isang blustering na paraan, sa aking pagmamataas bilang isang anak na si Norman. Nanunumpa ako na hindi namin mahaharap ang pamilyang Quibelo kung may nag-aalangan sa kanya. Si Daniela ay panloob na hindi nagsasalita. Hindi ako pinilit dito, sagot niya. Gusto ko lang pumunta para sa kompetisyon, at nangyari ako sa kanila. Dahil pupunta kami para sa parehong lugar, sumakay lang ako mula sa kanila. Panipi. Alam ni Daniela na ang tatlong batang masters ay lahat ay nagpakita ng pagmamahal sa kanya pati na rin ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na babae. Maliwanag na sila ay nasa labas upang makakuha ng pansin mula sa alinman sa tatlong batang babae. Agad na bumagsak si Keith ng isang buntong hininga. Talaga, akala ko inagaw ka. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Quibelo ay wala sa mabuting termino sa puting pamilya. Panipi. Dito, nadama niya na may isang bagay. Pangatlong batang may bahay na si Quibelo, huwag mong sabihin sa akin na napilitan kang magsinungaling dahil na blackmail kanila o dahil natatakot ka sa kanila. Natigilan din ang pangalawang anak na lalaki. Tama iyon. Ang iyong mga pamilya ay hindi malapit sa bawat isa, pangatlong batang may bahay na si Quibelo. Wala kang obligasyong umupo sa kanilang lumilipad na taybak kahit napupunta sila sa parehong direksyon. Halika at umupo sa amin. Mas komportable dito. Mas mahalaga, mas mabilis kami. Darating kami sa Kobe Mountain ng walang oras. Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, ngunit hindi na kailangan iyon. Uupo lang ako sa kanilang lumilipad na taybak. Panipi. Nakaramdam ng awkward si Daniela. Ito ay magbubuwis upang umupo sa parehong taybak kasama ang tatlong mga kasama na iyon, na malamang na sumususo sa kanya sa lahat ng paraan. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makinig sa kanilang pag-agaw. Biglang nahihiya si Master Norman. Sinubukan ng lahat ng kanyang mga anak na lalaki na mag-coax kay Daniela, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya gumanti. Mas gugustuhin niyang umupo kasama ang puting pamilya kaysa sa kanila. Biglang nakipag-usap si Master Daryl Norman sa isang nagyelo na ekspresyon, tiyak na narinig ko ang mali, pangatlong batang babae.
Ang ugnayan sa pagitan ng iyong pamilya at sa kanila ay maasim, subalit mas gugustuhin mong sumama sa puting pamilya sa halip na pamilyang Norman. Kumuha ka ng isang job sa aking reputasyon. Bukod dito, hindi ka ba natatakot na sasabihin ko sa iyong ama ang tungkol dito? Magagalit siya. Panipi. Hindi inaasahan ni Daniela na magagalit si Daryl sa isang bagay na walang kabuluhan. Kinamumuhian niya ito nang bantayin siya ng iba. Master Norman, nangyari lang ito na pareho tayo, aniya, na mababa ang kanyang tono. Ito ay isang maliit na bagay. At sinasabi mo na tinitingnan ko ang pamilyang Norman dahil dito. Isa rin sila sa tamang pamilya ng anino. Hindi sa karaniwan para sa akin na sundin ka o sundin ang mga ito. Ano ang ibig mong sabihin na nagjabong ako sa iyong reputasyon? Panipi. Dito, diretso siyang nagsalita. Kung talagang maliit ka na sasabihin mo sa aking ama tungkol dito, mangyaring, sige na. Kabanata 1264. Lumilitaw na ang binanggit ni Daniela ay lubos na diretso sa punto at hindi ito pinatanggi ni Master Norman. Kung nagpatuloy pa rin siyang humawak sa bagay na iyon at magulat sa kibelos tungkol sa kung paano siya kasama ng puti, hindi ba siya lilito bilang maliit? Gayunpaman, kung hahayaan niya ito sa sandaling iyon, ang pamilyang Norman ay magiging labis na napahiya. Pagkatapos ng lahat, nakakuha sila ng ganoong sitwasyon nang mabait silang tinanong kay Daniela kung siya ay inagaw at inanyayahan pa siyang maglakbay kasama nila. Aktibong binago niya ang paksa ng kanilang pag-uusap pagkatapos mag-isip tungkol dito. Sinulyapan niya si Nash at ngumiti ng malamig. Master White, narinig ko na may nangyari sa puting pamilya bandang isang buwan na ang nakakaraan. TSK. Kung ang isang kagiliw-giliw na balangkas ay isinulat sa isang libro, ang libro ay tiyak na isang hit. Panipi. Ang mga sulok ng bibig ni Nash ay bahagyang twitched. Alam niya na ang ilang mga tao ay magdadala sa bagay na iyon at pag-uusapan ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mabanggit ito sa kanilang paglalakbay sa Kobe Mountain. Sinulyapan niya si Daryl at ngumiti ng mapait. Haha, wala akong ideya na ang pamilyang Norman ay napakahusay na alam at talagang binigyan ng pansin ang sitwasyon sa puting pamilya. Tumahimik si Nash bago magpatuloy na magsalita, may nangyari dati ngunit panloob na mga gawain ng aming pamilya at nalutas na namin ito. Malinaw na hindi nilayon ni Nash na ipagpatuloy ang pag-uusap sa kanya. Sa kasamaang palad, si Daryl na napahiya ng ilang sandali, ay hindi nagplano na pabayaan si Nash ng madali. Mayroon siyang isang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya, nalutas mo ba talaga ito? Hindi ka ba masyadong tiwala tungkol dito? Sa palagay ko, hindi ito isang bagay na madali mong malutas. Ang iyong asawa ay talagang kasangkot sa isang pakikipag-ugnay sa ikatlong nakatatanda. Si Sai, na nakakaalam na si Lily Lagorio ay ang uri ng isang tao. Narinig ko na nalasan ka pa niya. TSK? Anong nakakatakot na babae? Panipi. Ang unang nakatatanda ng pamilyang Norman ay tumayo rin. Tama iyon. Hindi lamang ito nagkakahalaga ng mga Lagorios ng kanilang karangalan, kahit na ang puti ay nawala ng mga mukha. Bukod doon, Master White, talagang nag-iingat ka sa pagpapalam sa kanila na lason ka. Panipi. Nagdilim ang ekspresyon ni Nash. Ang isang bagay na tulad nito ay isang kahihiyan sa puting pamilya. Sino ang nakakaalam na ang mga taong ito ay banggitin ito sa layunin ng hindi siya pinipigilan ng ilang dignidad? Maaari lang siyang ngumiti ng mapait. Lahat ay nasa nakaraan. Pinatay namin ang mga karapat dapat na papatayin at parusahan ang mga karapat dapat na parusahan. Ang aming puting pamilya ay tiyak na magkakaroon ng mas mahusay na pag-unlad sa hinaharap. Panipi. Ang anak ni Daryl na si Keith, pagkatapos ay sinabi ng may ngiti, magkakaroon ka ba ng mas mahusay na pag-unlad? Hindi ko iniisip. Haha, nagsipag ka ng husto upang maging isang first-class aristokratikong pamilya. Dapat ay nagdusa ka na ngayon na ang pangatlong matanda, maraming iba pang mga matatanda, at mga patronym ay namatay. Haha, ang ilan sa mga pamilya na dating nakatayo sa tabi mo ay maaaring hindi rin kilalanin ang iyong mga posisyon sa oras na ito. Panipi. Ngumiti si Nash. Ang panganay na Master, nararapat mong sabihin na kami ay nagdusa ng malaking pagkawala. Gayunpaman, sumulong kami ng maayos sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon. Ang posisyon ng Third Elder at ang iba pang mga matatanda ay kinuha ng iba pang mga masters ng pamilya ng sangay. Nagsusumikap din kami upang lumakas. Kailangan nating obserbahan ang ating paglaki sa hinaharap. Panipi. Bagaman lihim na hindi nasisiyahan si Nash, malinaw na alam niya na mas mahusay na hindi masaktan ang 7 pamilya na ito. Sa makatuwid, susubukan niya ang kanyang makakaya na ibigay sa ilalim ng mga pangyayari at hindi makipag-away sa ibang partido.
Sa makatuwid, nanatili siyang isang kalmado na ekspresyon kahit na sinabi ng ibang partido ang mga bagay tungkol sa kanyang pamilya. Pinananatili pa niya ang isang ngiti sa kanyang mukha habang nakikipag-usap siya ng mabuti sa kanila. Haha, natatakot ako na mahirap para sa iyo ang mga tao na makuha ang pagkilala mula sa iba sa oras na ito. Bilang isa sa 8 pamilya ng anino, hindi ka makakakuha ng mababang posisyon sa kompetisyon na ito. Nakakahiya kung hindi ka pumasok sa nangungunang 10 at nagtatapos sa isang mababang paglalagay sa kompetisyon na ito. Si Daryl Norman ay muling tumawa ng malakas at sinabi, "Huwag kang mag-alala, Master Norman. Naniniwala ako na may posibilidad na sorpresa ng puting pamilya ang lahat sa oras na ito." Si Daniela, na nasa tabi, ay hindi na makatayo. Noong nakaraan, hindi niya papansinin ang anumang mga puna na mayroon ng pamilyang Norman tungkol sa puting pamilya. Baka gloat pa siya dahil miyembro siya ng pamilyang Cabello. Gayunpaman, hindi siya komportable at hindi napaniwala para sa puting pamilya nang marinig niya ang iba na nagkomento sa kanila ngayon. Tumayo pa siya at aktibong nagsalita sa ngalan ng puting pamilya. Kabanata 1265. Hindi inaasahan ni Daryl na hindi lamang tumanggi si Daniela na maglakbay kasama ang pamilyang Norman, tumulong siyang magsalita sa ngalan ng puting pamilya. Bahagyang natigilan siya bago siya nakipagngiti, talaga. Tingnan natin kung paano ito pupunta. Panipi. Naisip niya ito matapos niyang magsalita bago tanungin muli si Daniela. Sa pamamagitan ng paraan, Danielita, sigurado ka ba na ayaw mong sumama sa amin? Kung nakaupo ka sa nasayang na lumilipad na taybak na may mga puti, maaaring tumagal ka ng ilang oras. Hindi ba mas mahusay na maabot ang mga bayan sa ilalim ng Kobe Mountain ng mas maaga para magpahinga? Panipi. Uncle Daryl, bakit sa palagay ko ang pag-upo sa kanilang lumilipad na taybak ay mas mabilis kaysa sa paglalakbay kasama mo? Ngumiti si Daniela habang tumalikod siya upang tanungin si Jackie. Jackie, ang aming lumilipad na taybak ay mas mabilis kaysa sa kanila, di ba? Tumahimik si Jackie sa buong oras habang naniniwala siya na ang pag-unlad ng puting pamilya ay napatunayan sa oras. Gayunpaman, tumango pa rin siya habang ginagawa ni Daniela ang labis na pakikipag-usap sa ngalan nila. Tiyak na iyon. Haha, sino ang nakakaalam kung saan nila nakuha ang nasayang na piraso ng basura? Ito ay isang biro na naiisip nila ang tungkol sa paghahambing ng bilis sa aming lumilipad na taybak. Malamig na ngumiti si Keith. Daniela, hindi mahalaga kung nagalit ang mga puti. Bakit ka nagpasya na sundin ang kanilang mga yapek? Ang flying sword ng aking ama ay isang tool na espiritual na grade. Paano makikipagkompetensya ang iyong walang silbi na lumilipad na taybak sa kanyang? Panipi. Malalaman natin kung maaari nating makipagkompetensya sa kanyang lumilipad na taybak pagkatapos nating subukan ito. Si Jackie ay masyadong tamad upang ipaliwanag sa kanila. Binago niya ang kanyang mga saloobin at may pagtaas ng bilis, ang lumilipad na taybak ay lumipad kasama ang isang whoosh. Ang ganitong bilis, natigilan si Daryl. Natuklasan niya na ang flying sword ni Jackie ay isang malaking distansya na malayo sa kanila. F***, hindi ako naniniwala na hindi ako makaka-absolve. Agad niyang kinokontrol ang lumilipad na taybak upang madagdagan ang bilis nito dahil nais niyang makibalita kay Jackie at sa iba pa. Gayunpaman, mabilis na ang flying sword ni Jackie at nadaragdagan pa niya ang bilis nito. Pagkalipas ng 10 segundo, ganap nilang itinapon ang mga Normans at nawala mula sa kanilang linya ng paningin. Paano yun posible? Nabigo kaming makahabol. Malawak na bukas ang mga mata ni Daryl habang nilamon niya ang kanyang laway. Nagtataka siya kung nagkamali siya. Dinaragdagan niya ang bilis ng kanyang lumilipad na taybak nang hindi tumitigil at ito ay nasa limitasyon nito. Gayunpaman, ang kanilang distansya kasama ang flying sword ng White Family ay lumayo at malayo pa hanggang sa ganap silang itapon. Maaari lamang itong patunayan na ang antas ng lumilipad na espada ng puting pamilya ay mas mataas kaysa sa atin. Si Daryl ay nagngangalit ng emosyon sa kanyang puso at dahan-daang nagsalita pagkatapos ng ilang oras. Kabanata 1266. Ang unang matanda ng pamilyang Norman ay hindi naniniwala sa kanyang nakita. Imposible iyon. Ang puting pamilya ay walang anumang pang-espiritual na tool na nasa gitnang grade na naaalala ko, lalo na ang isang lumilipad na taybak doon. Ang nasabing isang espiritual na tool ay bihirang. Ang aming mga taybak ay nabigo na lumipad ng mas mabilis kaysa sa kanila. Maaari bang ang kanilang taybak ay isang pang-itaas na grade na tool? Panipi. Hindi siya guni-guni o nangangarap, lahat ay nakakita ng parehong bagay, pagkatapos ng lahat. Sinabi ni Daryl na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi kailanman inisip na ang puting pamilya ay makakakuha ng maswerteng at puntos ang kanilang sarili ng isang bihirang item mula sa kung sino ang nakakaalam kung saan.
Kung ito ay isang pang-itaas na grade na tool, magagawa nitong madagdagan ang isang halaga ng kapangyarihan ng labanan. Kung ginamit ni Nash ang Tayback na ito, hindi ko siya maibabalik sa sarili ko. Panipi. Sa pamamagitan ng paraan, sino ang binata na iyon, isang binata na pinasok pagkatapos niya makita sila, at bakit parang si Daniela ay nakikilala sa kanya. Tila tinawag siya ni Daniela na si Jackie. Nagdagdag ng isa pa. Jackie, ang ilegal na bata na iyon. Ang pangalawang batang master ng pamilyang Norman ay may isang skull sa kanyang mukha. Mapahamak ito, na si Daniela ay mas gugustuhin na umupo sa lumilipad na espada ng isang tao sa halip na sumama sa amin. Panipi. Si Keith, sa kabilang banda, ay nagbigay ng isang masikip na ngiti. Maaaring nadama ni Daniela na ang kanilang lumilipad na Tayback ay mas mabilis, at handa siyang maglakbay kasama ang puting pamilya dahil alam niya na ang Tayback ay isang tool na pang-itaas na grade. Huwag mo itong ibagsak. Panipi. Tama iyon. Si Miss Daniela ay may tulad na marangal na pagkakakilanlan, pagkatapos ng lahat, kaya paano siya magiging karapat-dapat sa kanya. Tanging ang mga Predae user na tulad namin ay katugma sa Dani Elite. Napahamak si Conley Norman, si Chin ay nakataas ng mataas na mapagmataas. Sa kanilang opinyon, ang Flying Sword ng White ay isang pang-itaas na grade na tool lamang at hindi isang tool na pangwakas na espiritual na tool, kahit na mas mabilis ito kaysa sa kanilang lumilipad na Tayback. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang bilang ng mga tool na pangwakas na uri ng espiritual. Ang lugar ng kompetisyon ay nasa ilalim ng Kobe Mountain. Ang nangungunang pamilya sa 8 pamilya ng anino ay ipahayag ang mga patakaran at gantimpala ng kompetisyon sa sandaling natipon ng lahat. May isang maliit na bayan sa ilalim ng Kobe Mountain kung saan, dahil sa mapagbigay na chi, marami ang magsasanay. Ang 8 pamilya ng anino at ilang pangalawa o pangatlong mga pamilya na anino ng pamilya ay darating ng mas maaga bago nagsimula ang kompetisyon na magkaroon ng magandang pahinga. Mag-iiwan silang magkasama at magtipon sa walang laman na lupa sa labas ng kagubatan na matatagpuan sa ilalim ng Kobe Mountain. Haha, napakabilis namin. Gusto kong makita ang hitsura sa mukha ni Master Norman. Hinawakan ng masiglang Daniela, labis na masaya sa kanyang sarili sa lumilipad na Tayback. Dapat mong subukang magkaroon ng isang mababang profile. Pagkatapos ng lahat, ang aming puting pamilya ay hindi nais na masaktan ang pamilyang Norman. Tinanggal si Jackie habang nagsusuot siya ng isang awkward na ngiti. Hindi namin kayang makisali sa maraming malaking laban. Kailangan nating subukan ang aming makakaya sa pagdaragdag ng aming pangkalahatang lakas upang ang iba pang mga pamilya ay hindi tayo mapapawi. Panipi. Nahihiya si Lancelot at ang iba pa nang marinig nila ito. Hindi nila inaasahan na si Jackie ay gagawa ng ganoong puna kay Daniela nang hindi natatakot na siya ay magagalit. Nakakagulat, si Daniela, sa halip na mag-ungol, ay namula sa halip na ibinaba niya ang kanyang ulo. Sige, nakuha ko ito, ungol niya. Makikinig ako sa lahat ng sinasabi mo sa hinaharap, tama. Kabanata 1267. Marami ang napinsala sa sinabi ni Daniela. Ano ang ibig niyang sabihin, makinig sa lahat ng sasabihin niya sa hinaharap. Bakit parang ang pag-uusap sa pagitan ng isang mag-asawa? Nagulat lang si Jackie. Maaari lamang siyang ngumiti ng tupa habang nakatingin sa harap niya habang hinihimok ang Tayback na lumipad pasulong. Gamit ang lumilipad na Tayback na ito, ang grupo ay dumating sa labas ng bayan sa ilalim ng Kobe Mountain ng gabing iyon. Pinahinto ni Jackie ang lumilipad na Tayback nang makarating sila sa pangunahing pasukan. Sige, bumaba tayo at maglakad. Pinakamabuting panatilihin din ang isang mababang profile na nakikita na ito ay isang abala kung may nakatingin sa isang mahalagang bagay. Tumango si Nash sa kasiyahan. Sige, pumapasok tayo. Tumalon mula sa lumilipad na Tayback, lumakad sila patungo sa pasukan matapos itong mas maliit si Jackie at itinago ito sa kanyang martial singsing. Tila kami ang mga unang ibon. Hindi madali upang makakuha ng tirahan kung dumating tayo mamaya. Ang unang nakatatanda ay ngumiti ng mapait. Bumalik pagkatapos, makakahanap lamang kami ng mga kuweba sa labas ng lungsod upang manatili kung hindi kami makahanap ng isang lugar na manatili. Haha! Kailangan nating pasalamatan si Young Master Jackie sa kanyang lumilipad na Tayback, hindi kami makakarating dito sa ganitong bilis kung hindi ito para sa kanyang Tayback. Masaya si Mason. Bagaman ang pamilya ng White ay nagduso ng isang malubhang pagkawala sa nangyari dati, tiwala pa rin sila sa kanilang pag-unlad, lalo na dahil napakalawak ng talento ni Jackie at nagkaroon ng pakikipaglaban sa antas ng intermediate na yugto ng Real God. Kasama ang pangwakas na grade na espiritual na tool na ito, ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay katugma sa mga Panginoon ng rurok ng yugto ng Real God. Ito ay magiging mas mahusay na kung si Jackie ay masira sa huling yugto ng Diyos na antas ang puting pamilya ay makakasama sa isa pang master ng yugto ng rurok ng antas ng Diyos na dapat makamit ni Jackie ang gayong taas.
Ang ganitong karagdagan ay tataas ang posisyon ng buong pamilya sa isang buong bagong taas. Pagkatapos ng lahat, ang 7 iba pang mga pamilya ng anino ay karaniwang mayroong 2 sa mga nasabing masters habang ang ilan ay may 3 o 4. Ang pagkakaroon ng isang master sa yugto ng rurok na antas ng tunay na Diyos ay isang mahalagang sukatan ng pangkalahatang lakas ng isang pamilya. Noong nakaraan, mayroon lamang 7 mga pamilya ng anino ng first class, ngunit sa tabi ng linya, ang puting pamilya ay lumakas pagkatapos ng patuloy na pag-unlad. Bagaman mayroon lamang silang isang Panginoon sa antas ng real God ng yugto, ang kanilang pangkalahatang lakas ay hindi masama, na ang dahilan kung bakit ang lahat ay handa na magdagdag ng isa pang pamilya ng anino. Ang puting pamilya ay lumitaw na matagumpay matapos makipagkumpetensya laban sa maraming iba pang mga makapangyarihang pamilya, at iyon ay kung paano nila nakuha ang pagkilala sa iba at naging huling sa 8 mga pamilya ng anino ng first class. Nang mapalapit sila sa pasukan, si Jackie at ang iba ay biglang huminto sa pamamagitan ng mga gwardya sa pasukan na hindi nila nakita dati. Ano ang kahulugan nito? Sumimangot si Nash, sa halip ay hindi nasisiyahan na siya ay naharang. Walang katulad na nangyari sa nakaraan. Ang isa sa mga gwardya ay lumakad pasulong at gestured na magalang gamit ang kanyang mga kamay bago siya tumalikod, pagbati, Master White. Ang Kobe City ay palaging kinokontrol ng maliit na angkan, ang Kobe clan, at hindi kailanman humingi ng mga bayarin sa pagpasok sa nakaraan. Gayunpaman, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang lipi ng Kobe ay nagsimula depende sa pamilya ng first class na anino, ang pamilyang Hunt. Itinuturing na sila ngayon ng isang umaasa na angkan ng pamilya ng Hunt. Panipi. Nagdilim ang mukha ni Nash. Kaya mayroong isang bayad sa pagpasok para sa pagpasok sa lungsod ngayong taon. Tumango ang bantay. Tama iyon. Ito ang mga utos ng pamilya ng Pangangaso, at wala tayong magagawa tungkol dito. Kami ay mga subordinate lamang na sumunod sa mga order. Sigurado ako na maiintindihan ito ni Master White, di ba? Panipi. Kabanata 1268. Ang balita ay nagulat kay Nash. Ang pamilyang Hunt ay malinaw na ginawa ito upang mag-rake sa kita. Malinaw na ang isang maliit na angkan tulad ng lipi ng Kobe ay hindi lamang nakasalalay sa pamilya ng Pangangaso ng biglaan. Ang pamilya ng Hunt ay dapat na maghanap para sa kanila, at ang kita ay dapat ibahagi sa pagitan ng parehong partido sa susunod. Gayunpaman, ang pamilyang Hunt ay isang malaking angkan, at mayroon silang 4 na masters sa yugto ng rurok ng antas ng God. Nagkaroon din sila ng maraming mga masters sa huling yugto ng antas ng real God. Ano ang maaaring magtaltala ng puting pamilya kung kailan nahaharap sa napakalakas na pamilya? Maaari lamang ngumiti si Nash sa mga gwardya. Ngayon paano natin mas mahirap para sa iyo? Ito ay isang bagay na dapat nating gawin. Gagawin namin ito. Sabihin mo sa akin, ilan ang mga masiglang bato na kailangan nating bayaran. Panipi. Ngumiti ang bantay. 2 mas mababang grade spirited na bato bawat tao, at nakikita ko na mayroong 52 tao dito. Nangangahulugan ito na ang 1,040 mas mababang grade na masiglang bato ay sapat. Panipi. Mahigit 1,000. Ang mga sulok ng bibig ng unang nakatatanda ay umiikot nang marinig niya ang medyo mahal na bayad. Kailangan nilang magbayad ng mga masiglang bato upang makapasok sa lungsod, at ito ay masyadong mahal sa 2 piraso bawat tao. Pagkatapos ng lahat, ang mga nasabing item ay kinakailangan para sa mga Grandmasters at kinakailangang pagsasanay. Oo. Ito ang utos na ibinigay nila, at wala tayong magagawa tungkol dito, sabi ng bantay sa halip na walang tiyaga habang tinitingnan niya ang unang nakatatanda. Hindi ako naniniwala na ang puting pamilya ay hindi maaaring makabuo ng kaunting mga masiglang bato. Kung iyon ang kaso, hindi ka nabubuhay hanggang sa reputasyon ng pagiging isa sa 8 pamilya ng anino. Panipi. Ang unang nakatatanda ay nababagabag. Nagulat ito sa kanya kung paano ang isang tao ng Kobe clan ay tutugunan sila ng walang paggalang. Gayunpaman, alam niya na hindi siya maaaring mabalisa dahil ang lipi ng Kobe ay suportado ng pamilya ng Pangangaso sa katahimikan. Lahat ng tao ay nais na mangyaring ang pamilya ng Pangangaso, kaya ang pagkakasala sa kanila ay malinaw na napatunayan na walang bunga. Tungkol doon, maaari bang mabawasan ang presyo? Paano ang tungkol sa 1,000 piraso? Inaalok ang nakangiting Nash. Master White, hindi ba ang iyong kahilingan ay nagpapahirap sa amin? Ang panuntunang ito ay itinakda ng itaas na pamamahala, at bilang kanilang mga subordinate, paano natin mababawasan ang bilang ng mga masiglang bato na kailangan mong bayaran? Paano kung nalaman nila at gumawa tayo ng mga nawalang bato? Ang lalaki ay nakaunat ng kanyang katawan at sinabi ng labis na tamad. Bumantong hininga.
Huwag kailanman naisip na ang puting pamilya, isa sa 8 pamilya ng anino, ay hindi kasing talino tulad ng ilang mga pamilya ng pangalawang uri ng anino. Panipi. Ang ekspresyon ng mukha ni Nash ay patuloy na nagdidilim, kahit na sinaksak niya ang kanyang kamay at umakyat ng 1,040 na mas mababang grade na masiglang bato at ipinasa ito sa kanila. Sa pamamagitan ng paraan, gaano katagal ang mga bato na ito? Kinuha ng lalaki ang mga masiglang bato at kinakalkula ang mga ito bago ngumiti na nagsasabing, ito ang bayad sa pagpasok, at hindi kami hihilingin ng anumang iba pang pagbabayad kung hindi ka umalis sa lungsod pagkatapos mong pumasok. Gayunpaman, kung papasok ka sa lungsod ngayon at lumabas bukas, kakailanganin mong magbayad muli kung nais mong muling pumasok. Pagkatapos ng lahat, napakaraming tao ang bumisita kamakailan, at hindi natin maaalala kung nagbabayad ka ba o hindi, di ba? Panipi. Tama ka. Nagbibigay ng isang maliit na ngiti, kumalas si Nash sa kanyang kamay at pinangunahan ang grupo sa lungsod. Tulad ng paglalakad nila sa mga gwardya, narinig nila ang mga ito na nagsasalita, na alam na ang puting pamilya ay magiging sobrang kuripot, nakipag-ayos sila sa isang maliit na bayad sa pagpasok. Hindi ako makapaniwala. Panipi. Kabanata 1269. Tumigil si Jackie sa paglalakad at isinara ang kanyang mga kamay sa mga kamao dahil labis siyang nagagalit. Ang nasabing bayad ay hindi dapat makuha mula sa kanila sa una at hindi pa nila hiningi ang bayad na ito sa nakaraan. Ito ay hindi patas dahil ito ay isang bagay na dumating ang pamilya ng Pangangaso upang kumita ng pera. Sino ang nakakaalam na ang ibang partido ay kukuha ng pagbabayad na parang makatwiran? Naigilalangan pa sila na tumingin sa kanila dahil mayroon silang suporta ng mga makapangyarihang tao sa likod ng kanilang mga likuran. Hayaan mo na, sinulyapan ni Nash si Jackie at ngumiti ng walang magawa. Ito ay kung paano ang mundo. Ang karapatang magsalita ay napupunta sa mga mas malakas. Ang pamilyang Hunt ay may 4 na masters ng yugto ng rurok na tunay na antas ng Diyos. Mayroon din silang isang malaking bilang ng mga masters na nasa pangwakas at intermediate yugto ng tunay na antas ng Diyos. Hindi kami katugma sa kanila dahil mayroon silang mataas na antas ng mga kasanayan sa martial. Hindi lamang ang pamilya ng Pangangaso, kailangan din nating magbigay daan sa iba pang mga pamilya. Panipi. Si Jackie ay natural na naintindihan na ang kanyang mga aksyon ay kumakatawan din sa puting pamilya. Pinakawalan niya ang kanyang mga kamao matapos tumango sa kasunduan at sinabing, sige, naiintindihan ko. Ang mga pamilyang iyon ay hindi maglakas loob na mapang-api sa amin o tumingin sa amin kung palakasin natin ang puting pamilya. Panipi. Oo, walang ibang paraan. Subukan natin ang aming makakaya upang palakasin ang puting pamilya. Bamantong hininga si Nash. Ang 1,000 higit sa mga piraso ng masiglang bato ay sapat na para sa mga mas batang henerasyon ng puting pamilya na gagamitin sa loob ng 1 buwan. Gayunpaman, wala silang magagawa kapag nahaharap sila sa mga nasabing singil. Hindi lamang sila ang isa, kahit na ang mga pamilya tulad ng pamilyang Cabello ay kailangang magbayad ng mga masiglang bato pagdating nila. Hindi tayo dapat pumasok sa lungsod kung alam natin na mangyayari ito. Maaari kaming makahanap ng isang yungib at nanatili sa labas ng maraming araw. Galit na sinabi ng pangalawang nakatatanda habang naglalakad siya. Halatang hindi siya nakaranas ng gayong pagdadaglat. Hindi yun gagana. Umiling-iling si Nash. Iyon ay wala kung ito ay 10 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, isa kami sa 8 pamilya ng anino hindi at isang miyembro ng pamilya ng unang uri ng anino. Ang iba ay maaaring tumingin sa amin o hamakin tayo kung nanatili tayo sa labas. Lalo na ang mga pamilyang natalo sa amin, nagsusumikap sila upang madagdagan ang kanilang lakas na may pag-asang hilahin tayo at gawin ang kanilang sarili na isa sa mga pamilya ng first class na anino. Panipi. Tumango ang pangalawang nakatatanda. Totoo iyon. Pagkatapos ng lahat, nabanggit sa huling pagpupulong na ang mga pamilya ng unang uri ng anino ay kailangang manatili sa 8 pamilya sa loob ng susunod na 20 taon habang ang iba pang mga pamilya ay pangalawa o pangatlong klase na pamilya ng anino. Magkakaroon ng talakayan para sa pagtaas ng mga numero pagkatapos ng 20 taon. Panipi. Tulad ng naging madilim, ang grupo sa lalong madaling panahon ay nakakita ng isang maliit na hotel. Oh my, hindi ba puti ang master na ito? Agad na nakilala ng may-ari si Nash at maligaya silang tinanggap. Boss Lane, kailangan namin ng 52 silid. Gaano karaming mga masiglang bato ang kailangan mo? Ngumiti si Nash sa ibang partido. Dapat nating sundin ang mga lumang patakaran at paano ang tungkol sa isang 20% na diskwento. Ngumiti si Boss Lane ng mapait matapos niyang marinig ito. Ang budget ay masyadong masikip. Master White, ang iba pang mga hotel ay hindi nagbibigay ng mga diskwento sa ngayon at pagkatapos makalkula ang lahat, kakailanganin mo ng 100 piraso ng masiglang bato. Paano kung kukuha lang ako ng 70 piraso mula sa iyo?
Panipi. 100 piraso. Bahagyang nagulat si Nash nang marinig niya ito. Hindi ba sapat ang 50 batay sa nakaraang pagpepresyo? Bakit ito mahal? Panipi. Kapatid, tumaas ang presyo. Ang presyo ng lahat ay tumaas sa loob ng taon. Lahat ay nadagdagan ang kanilang mga presyo at kung hindi ako, ang mga nasa parehong industriya ay maaaring maging sanhi ng problema sa akin. Imposible para sa akin na sumalungat sa mga malalaking bosses, di ba? Kailangan mong ilagay ang iyong sarili sa aking sapatos. Ang boss ay ngumiti ng mapait. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tiniyak ni Nash dahil natatakot siya na ayaw ni Nash sa mga silid. Kapatid, 70 stones ay mayroon ng diskwento para sa iyo. Maaari akong manampa sa iyo kung hindi ka naniniwala sa akin. Maaari mong tingnan ang iba pang mga hotel sa labas. Ang mga hotel na iyon ay mas mahal at hindi sila nag-aalok ng mga diskwento. Panipi. Kabanata 1270. Si Boss Lane ay ngumiti nang makita niya na nag-aalangan pa rin si Nash. Master White, ang aking mga silid dito ay sapat lamang para sa iyo at 500 iba pang mga tao. Kung nakatakda ka rito, maglalagay ako ng isang pag-sign out doon upang ipahiwatig na puno na tayo. Kung hindi mo plano na mag-check-in dito, kakailanganin mong tumingin sa ibang mga hotel at hayaan ang ibang tao na pumasok sa ibang pagkakataon. Panipi. Ngumiti si Nash. Mayroon pa ring 5 araw at ito ay isang kabuoang 450 masiglang bato, di ba? Tumango ang boss. Tama iyon. Ito ay itinuturing na isang napakababang presyo. Panipi. Sinaksak ni Nash ang kanyang kamay upang makabuo ng kanyang mga masiglang bato at handa ng magbayad. Mananatili kami dito. Sa hindi inaasahan, ang tunog ng isang nagsasalita ng tao ay maaaring marinig sa sandaling ito. Ang mga sulok ng bibig ni Nash ay agad na nag-tweet ng maraming beses nang marinig niya ang tinig na ito. Ang taong nagsasalita ay walang iba kundi si Master Trenton ng pamilyang Lagorio. Haha, Nash White, kung ano ang nagkataon. Sino ang nakakaalam na makakasalubong kita pagdating ko sa Kobe City? Malamig din nang umiti si Diana at tinitigan ang mga puting miyembro ng pamilya na may puot. Gusto niya patayin ang buong puting pamilya. Master Lagorio, kung ano ang nagkataon. Sino ang nakakaalam na magkikita tayo sa lalong madaling panahon? Panipi. Bagaman malinaw na alam niya na tiyak na makakasalubong niya ang mga miyembro ng pamilyang Lagorio at handa na para dito, wala siyang ideya na mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Malamig na bumagsak si Trenton bago ang kanyang paningin sa wakas ay nakarating kay Jackie. Ikaw si Jackie. Talagang si Nash. Panipi. Master Lagorio, alam kong kinamumuhian mo kami ngunit tinanong ng iyong anak na babae ang nangyari sa kanya. Hindi lamang siya nagtulungan kasama ang pangatlong nakatatanda upang magplano ng isang paghihimagsik, nalasan pa niya ang aking ama. Haha, huwag nating pag-usapan ang aking ama. Gusto mo bang hilingin kung may nangyari sa iyo? Tumawa si Jackie at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-backdown. Nais niyang puksain ang pamilyang Lagorio ng masama. Gagawin niya ito kung ang puting pamilya ay hindi sapat na malakas habang ang kanyang ama ay nais na bumuo ng puting pamilya. Dinala ng mga Lagorios ang kanilang sarili na parang hindi nila iniisip na nagkamali si Lily, sinisisi pa nila ang kanyang ama. Totoo na ang isang ama ay magpapalaki ng isang anak na babae ng parehong karakter. Nahihiya si Trenton nang marinig niya ang sinabi ni Jackie. Pagkatapos ng lahat, totoo na ang kanyang anak na babae ay nanloko kay Nash at kahit na gumawa ng isang bagay na kasuklam-suklam ng lason niya si Nash. Kailangang may bulalas mo ang iyong sarili dahil pinatay mo ang napakaraming miyembro ng pamilya Lagorio. Hindi mahalaga kung ano, ang aking anak na babae at master na si White ay dating kasal. Ang direktang pagsira sa kanyang pagsasanay ay mas malupit kaysa sa pagpatay sa kanya. Galit na galit si Diana. Nakaramdam siya ng isang alon ng nakakasakit na sakit nang naalala niya kung paano tumingin ang kanyang anak na babae dati. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang anak na babae ay ginagamot dati bago ang susunod na asawa ay ikinasal sa puting pamilya. Haha, sinisisi mo ba ang aking ama sa hindi pagpatay sa kanya? Malamig na tumawa si Jackie nang marinig niya ito. Kung iyon ang kaso, kailangan mo lang sabihin sa akin kanina. Hindi na kailangang dumaan ang aking ama sa sobrang problema at maaaring patayin siya kung sinabi mo sa amin kanina. Panipi. Ikaw. Hindi na ito mapigilan ni Trenton. Pinaikit niya ang kanyang mga kamao at lumitaw sa harap ni Jackie sa isang flash. Ang kanyang suntok ay direktang lumilipad kay Jackie. Mabilis na naglakbay si Trenton at walang tanda na siya ay gumagawa ng mga galaw. Lahat ay nahuli ng mga tao sa pamamagitan ng sorpresa. Wala ring ideya si Nash na ang matandang ito ay magiging walang kahihiyan at gumawa ng isang hakbang sa kanyang anak isang mas batang henerasyon. Mabilis niyang pinapalakpakan ang kanyang mga kamao at handa ng magmadali at itigil ang mga ito.
Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang Trenten ay mas mabilis at si Nash ay malinaw na hindi magawa ito sa oras. B** starred, paano ka maglakas loob? Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.